And welcome back guys, Juan de la Cruz. Salamat sa Diyos, meron na naman tayong isang araw or chance na makagawa ng short video para sa ating mga kababayan. Today pag-usapan natin siguro marami kasi tayong naririnig, or particular akong naririnig, yung mga kababayan natin na 2 weeks pa lang dito sa Amerika hindi na marunong mag-Tagalog. Nakakatuwa talaga. Hindi ako naiinis, more on natatawa ako at natutuwa ako sa mga ganong klaseng tao. Kung ayaw nyo na mag-Tagalog, di wow. But on the other hand, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Yung kids ko nung dumating dito sa Amerika is 16 months old. Yung aking bunso, wala pa siyang 2 taon. Tapos yung panganay ko is I think close 3 years old or parang 3 years old. And nag-decide kaming mag-asawa na yung mga kids namin, no matter what, pagdating sa loob ng bahay, pupersahin namin sila magsalita ng Tagalog. Salamat sa Diyos, they are both mid-20s and nakakapagsalita pa rin sila ng Tagalog at nakakaintindi sila ng Tagalog. To the point na nagamit pa nila yun sa kanilang career na na-validate sila. Ba't ba kami nakapag-desisyon na i-keep yung lingwahe natin, particular Tagalog, sa loob ng bahay or para sa mga bata? Unang-una kasi, ang makikinabang talaga kung hindi namin sila tuturo mag-Tagalog is kami. Mas magiging madulas yung dila namin sa pagsasalita ng English. Wala na kaming tono or tinatawag na accent. Hindi na thick yung pagiging pag nagsalita kami ng English. Sa totoo lang, at the end of the day, ako particular, wala akong pakialam as long as na-express ko at naiintindihan naman nila lalo na pagka nagagalit na ako or naiinis na ako, ang dulas ng dila ako mag-English So, back to sa mga kids, importante kasi sa mga bata na wag mawala yung familiarity nila pagdating sa salita natin sa Pilipinas or sa bahay. At naging way din yon para makatulong sa pagdisiplina ng mga bata habang lumalaki. Ito, tips and tricks to para sa may mga anak na maliliit dito sa Amerika. And mga bata rito kasi they will try you. So kailangan meron kang way para disiplinahin sila. Short story, nung maliliit yung mga anak ko, lagi yan, magta-try yan magto-throw yan ng tantrum sa'yo. So, in public. So, ang ginagawa ng wife ko, back in the days, nung maliliit sila, magtatagalog yung misis ko. Gagamitan sila ng mga salitang hindi nila kayang kainin at merong at the end of the conversation, yung pinaka malupit na, humanda ka sa akin pagdating natin sa bahay. So, yung mga bata, na disiplina sila. Nalaman nila na hindi ka pwede umarte-arte basta kay mami. Umarte ka ngayon, mamaya kapag uwi mo, makakatikim ka. So yung mga anak namin, natuto sila na sa loob or sa labas ng bahay, especially pag namamasyal sa store, pag sinabing no, ayan, titigil na yan. Kasi alam nila na pagka hindi sila umayos, talaga naman makakatikim sila ng umaatikabo. Yun nga ang sabi sa Bible ang parents na nag-uurong ng pamalo sa kanilang mga anak, hindi nila mahal ang kanilang mga anak. Paminsan-minsan kailangan talaga natin paluin yung mga bata para sila ay matuto. Saway, para maintindihan nila at malaman nila na
ginaguide din sila natin sila sa mas tama. Ang nakakatawa pa noon na part, every time na pinagagalitan sila ng asawa ko or ng mami nila sa labas, tas may mga ibang lahi, yung misis ko nakangiti. Pag sinasabihin sila, humanda ka sa akin mamaya ha, pag-uwi ha. So yung mga ibang lahi, hindi nila alam yung nangyayari. Pero yung mga bata sa loob ng bahay, alam nila, oh, kailangan na natin mag-behave. Kailangan na natin mag-quiet. Kailangan na nating umayos. Yun yung naging isang positive about that. And on the other hand, nagamit nila yun sa kanilang career na validate sila. And a short information dito during high school days, I think second year or third year high school. Ang mga bata rito ini-encourage or pinakukuha ng secondary language. It's either Spanish, Chinese, German, whatever yung different na language na ino-offer ng school. So, napaka-importante na yung mga anak ko right now, 23 and 25, or magto 24 and 26, kapag nakakasalamuha sila ng mga Pilipino sa kanilang workplace, sobrang naa-amaze yung mga Pilipino. Natutuwa yung mga Pilipino kasi marunong ka pa mag-Tagalog. Opo, tinuruan po kami sa bahay kasi love your own. It doesn't make you a better person kung mas magaling mag-English or whatsoever. Yung ibang tao, I think may parang halong guro yabang na lang yun, Inglesero, no? Pero para sa akin, mas maganda pa rin yung marunong ka mag-Tagalog. Para pag umuwi ng Pilipinas, nagbakasyon, hindi sila mabebenta, or literally, alam nila yung nangyayari sa paligid pagka nakakarinig sila ng kwentuhan. So, yun ang mapapayo ko sa may mga anak na maliliit pa. Pwersahin niya mag-Tagalog. Napaka-importante niyan. Lalo na kung may mga relatives kayo sa Pilipinas na nandun ka din yung mga pinsan, lola, o whoever na nagtatagalog sa Pilipinas. Importante yun na i-keep natin. Nakakatuwa kasi hanggang ngayon yung mga anak ko, malalaki na, fluent sila mag-English, magaling din sila na mag-Tagalog, nakakaintindi rin sila. Minsan may pabarok-barok pero understandable or acceptable. Kaya yun ang mapapayo ko sa lahat ng mga parents na mayroong mga small chikitings. I-keep natin yung lingwahe natin sa loob ng bahay. Kasi pag lumabas siya ng door nyo sa school or wherever they go, wala na naman yung choice, wala nang option. Mag-i-English na yan. So, sana i-consider ninyo or think about it. Kasi napakasarap nung bilingual or multilingual ka. Okay, hanggang dito na lang muna. Salamat ulit sa time ninyo. Again, to God be all the glory. Juan de la Cruz, until the next video, signing off.